Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng kagubatan, kilala ang pamilya ni Mang Lando bilang mabubuting tao. Si Mang Lando ay isang respetadong albularyo. Laging handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Sa kanilang tahanan, madalas silang binibisita ng mga may sakit o mga nakakaranas ng kababalaghan. At karamihan sa kanila ay hindi nabibigo sa tulong ni Mang Lando. Isang gabi, habang pauwi si Mang Lando mula sa panggagamot sa kabilang bayan, nakakita siya ng isang mag-anak na naglalakad sa tabing kalsada. May isang lalaki, isang babae, at dalawang maliliit na bata. Basang-basa sila dahil sa biglaang pag-ulan. At ang kanilang itsura ay tila pagod na pagod. Huminto si Mang Lando at inalok silang sumilong sa kanyang tahanan. "Halina kayo't magpalipas ng gabi sa amin," sabi ni Mang Lando. Walang ligtas na matutuluyan dito sa paligid, lalo na't gabi na. Nang makarating sila sa bahay ni Mang Lando, agad silang inasikaso ni Aling Rosa, ang asawa nito. Pinakain nila ang mag-anak at binigyan ng malilinis na damit. Napansin ni Mang Lando ang kakaibang kilos ng mag-asawa. Hindi sila tumitingin ng diretso sa mata at tahimik lamang kahit na tinatanong. Ang dalawang bata naman ay halos hindi kumikibo at may kakaibang kaputla sa balat. "Napadaan lang po kami," sabi ng lalaki na nagpapakilalang si Andoy. "Naghahanap kami ng lugar na pwedeng tirahan." Bagamat may kutob si Mang Lando na may kakaiba sa pamilya, nanatili ang kanyang kabaitan at pinatuloy ang pamilya sa isang silid sa kanilang bahay. Kinabukasan, napansin ni Aling Rosa na wala na ang ilang manok sa kanilang likod bahay. Sa paligid ng kulungan ay may nakita siyang mga bakas ng paa na tila mula sa tao, ngunit may mahahabang kuko. Ipinaalam niya ito kay Mang Lando, ngunit nagpa siya itong manahimik muna. Ilang gabi ang lumipas, naramdaman ni Mang Lando ang kakaibang presensya sa kanilang bahay. Madalas niyang marinig ang mahihinang yabag sa kanilang bubong tuwing hating gabi. Isang gabi, ginising siya ng mahihinang ungol mula sa silid ng mga bisita. Sumilip siya at nakita ang hindi niya inaasahan. Si Andoy at ang kanyang asawa ay may mahahabang dila na abala sa pagsisipsip ng dugo mula sa isang baboy na nakatali sa likod ng bahay. Hindi nagpadala ng takot si Mang Lando. Sa halip, sinubaybayan niya ang mga kilos ng pamilya upang matiyak na walang mangyayaring masama sa kanyang pamilya. Isang gabi, kinausap niya si Andoy. "Andoy," simula ni Mang Lando, "alam kong hindi kayo karaniwang tao. Alam ko rin na hindi kayo nagpunta dito para manakit. Ngunit nais kong malaman ang inyong pakay.
Napayuko si Andoy at naglahad ng kanilang lihim. Oo, mangkukulam kami. Ngunit hindi kami tulad ng ibang aswang na pumapatay para mabuhay. Lumayo kami sa aming tribo dahil nais naming magbago. Ayaw na naming mamuhay sa kadiliman, ngunit hinahabol kami ng aming mga kasamahan na nais kaming bumalik. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya ni Mang Lando, biglang nagising ang lahat sa malalakas na sigaw at kalabog mula sa labas. Ang tribo ng mga aswang na hinahabol ang pamilya ni Andoy ay dumating upang pilitin silang bumalik. Ang mga nilalang ay may malalaking pakpak, mapupulang mata at matatalim na kuko. Lumabas si Mang Lando, dala ang kanyang anting-anting at gamit ang mga orasyon. Hinarap ang mga ito. Kasama niya si Andoy na ginamit ang kanyang sariling kakayahan upang labanan ang mga aswang. Ang laban ay tumagal ng ilang oras at sa tulong ng lakas at talino ni Mang Lando, nagapi nila ang tribo. Matapos ang laban, nagpasalamat ang pamilya ni Andoy kay Mang Lando. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng bagong pagkakataon upang magsimula, sabi ni Andoy. Pinayuhan sila ni Mang Lando na tumira sa isang malayong lugar upang makapagsimula muli at tuluyan ng makaiwas sa kanilang tribo. Binigyan niya rin sila ng mga anting-anting na magproprotekta sa kanila laban sa mga ibang aswang. Simula noon, nanatiling tahimik ang buhay ng pamilya ni Mang Lando. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng aswang ay masama. Ang iba, tulad ng tao, ay naghahanap din ng pagkakataong magbago at mamuhay ng payapa. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.